Napakabigat ng bato ng pagsubok. Kung maipalayo ito ng 1 metro o higit pa, henyo ka sa martial arts. Kung maipalayo ito ng 3 metro o higit pa, pambihirang talento ka. Sino ang susubok? Ako na. Sige. Hahaha. Master, sobrang bigat ng bato. Tanging top experts lang ang makakapagpalayo nito. Master, napalayo mo ang bato ng 1 metro. Walang ibang kasing edad mo ang makakagawa nito. Ang talento mo, Master, tiyak na higit pa sa Patriarch. Hahaha. Anak, sa Angkan Santos magpakamababa tayo. Kung ano man ang gawin nila, magtitiis tayo, ha? Hintayin mo ako dito, huwag gumalaw. Oh. Ramon Santos, yung allowance para sa quarter na ito, kailangan na ba? Ikaw ay isa lang asawang nakatira sa Angkan Santos. Ngayon ang pamilya mo, ikaw na lang at ang walang kwenta mong anak. Hindi na kayo bahagi ng Angkan Santos. May kapal pa kayo ng mukha para humingi ng pera. Metro may nagpalayo ng bato ng pagsubok ng Otometro. Yung taong nakakagawa nito. Mas malakas siya sa akin ng 10 beses kung hindi naharang ng hagdan sa likod. Baka mas malayo pa sana. Ang ganitong lakas ay halos kapantay ko na. Anong klaseng eksperto ito? Tiyak na isang pambihirang eksperto ang gumawa nito. Pambihirang eksperto. Ikaw ang gumawa. Ikaw. Sinong eksperto ang narito? Pakiusap, magpakita kayo. Sabi ko sa iyo, magpakamababa ka. Ano ba ang posisyon natin sa Angkan Santos? Wala ka bang ideya? Magpapahala lang ang Angkan Santos ng susunod na pinuno. Lahat ay nakatutok. Kapag nagpakita ka ng iyong talento, ituturing ka nilang banta. Magiging maganda ba ang kalabasan natin? Kaya magtitiis na lang tayo. May lakas na ako ngayon. Walang sala ang mahina. Ang mayaman ang may sala. May kakayahan ka. Ituturing ka nilang banta. Aalisin ka nila bago ka pa lumaki. Huwag mong kalimutan na isa ka lang sangay na pamilya ngayon. Wala na ang nanay mo. Wala na tayong aasahan sa Angkan Santos. At ikaw naman ay isang pambihirang talento. Tanging pagiging mababa ang makakapagligtas sa iyo. Bakit hindi pa kayo lumayas? Hoy Ramon Santos, yung allowance. Tuwing pumupunta kayo, pera lang ang hinihingi. Ginagawa niyong ATM ang Angkan Santos. Kami naman, kahit papaano kalahati kami ng Angkan Santos. Ang tatay mo, may kapal ng mukha sabihin yan. Kung hindi lang nag-cheat ang nanay mo, nakinabang ka, asawang lalaki na sumama sa inyo, at nanganak ng isang bastardo na tulad mo, wala kayong kinalaman sa Angkan Santos. Huwag mong idamay ang nanay ko. Ang nanay mo ay hindi tapat, hindi tapat, hindi tapat. Ano? Gusto mo akong paluin? Una, ako ang panganay na apo ng Angkan Santos. Ikaw ay apo sa labas. Sa lakas lang, kaya mo ba akong kalabanin? Madali kitang patayin, parang langgam lang.
Master Juan, hindi marunong si Juan. Huwag mo siyang patulan. Bakit ka nakikialam? Siya ay may kalahating dugo ng Angkan Santos. Ikaw ay isang tunay na tagalabas. Matagal ko na kayong ayaw. Nakakahiya kayo sa Angkan Santos. Damn! Ikaw. Ramon Santos, yung allowance, kahit sa side branch o sa main branch, ay mayroon bawat taon. Utos ito ng pinuno ng angkan. Ngayong wala ang pinuno, ako ang may say sa Angkan Santos. Oo, wala ang pinuno, kayo po ang masusunod. Pero naghihirap na kami, wala na kaming makain. Kung isa sa alang-alang ninyo ang yumaong ina ni Juan. Salamat. Ang sama ng ugali. Balang araw, Ngayon, muntik ka na namang manakit. Sina Jiang Jinglei at ang tatay niya ang nagahari sa Angkan Santos. Kung sila ang galitin mo, wala tayong magandang mapapala. pasensya na tay. Simula ngayon, bawal kang magpakita ng lakas. Kailangan mo muna ng pahintulot ko bago ka kumilos. Pwede mo bang ipangako sa akin? Mamiss na miss kita. Parang Sa huli, magiging sabinata ka. Bakit ka tumatakbo? Mas mabuti pang mamatay ako kaysa pakasalan siya. Nasa sayo ba iyon? Hahaha. hoy, bitawan mo ang babaeng iyan. Kamukhang kamukha. Gusto mong magligtas ng babae? Alam mo ba kung sino ako? Kahit sino ka man, hindi pwedeng sa liwanag ng araw, mangagaw ng babae. Gabi na, gago. Tik. Ito pala ang bihirang katawan ng Diyos Mandirigma. Sa wakas natagpuan ko na. Bata, kung may tapang ka, sabihin mo pangalan mo. Yan Santos. Yung bastardo ng Santos. Abangan mo yan, Ham. Kamukha ng nanay ko. Ang baduy ng paraan mo para lumapit. Bakit ka nila hinuli? Kabilang ka sa Santos. Hindi mo alam, huhulihin ka ng Santos. Ang galing naman ng angkan yung Santos. Sa Shisho kayo ang nasusunod. Ang tatay kong presidente kailangan ding sumipsip sa inyo. Gusto nila akong pakasalan si Jinglei. Si Jinglei ang gusto kang kidnapin. Salamat.
Jinglei Santos. Bawal kang magpakita ng kakayahan mo. Kailangan ako ang mag-alaw bago ka gumalaw. Pwede mo bang pangakoan ako? Tigilan mo na, wala siyang kinalaman. Babayaran kita mamaya. Bastard ka lang, anong akala mo? Akala mo ba kasama ka sa Angkan Santos? Gusto mo bang sirain ang plano ko? Tignan mo muna ang sarili mo sa salamin bago ka mangarap. Nakalimutan mo na yung mga panahong nangungutang ka sa akin? Ang kawalang hiyaan mo dapat i-record para makita mo ang sarili mo. Ano, hindi ka masaya? Panindigan mo, babariling kita. Pakawalan mo siya, wala siyang kinalaman dito. Hindi ka pa nga kasal? Sumasama ka na agad sa kanila. Ginoong Jomel, gusto mo raw makipag-date sa anak ko. Bakit kailangan pang gawin ito? Ito ay kidnapping. Hindi iyon kidnapping, hindi kidnapping. Anong sinasabi mo? Hahaha. Pero sa totoo lang, Ginoong Jomel, sa iyo rin naman ang anak ko balang araw para maiwasan ang maling akala. Masisira ang reputasyon ninyo. Huwag kang magpakita sa akin ulit. Tay, hindi mo ako mapapakasal kay Jomel Santos. Ay, malapit na ang eleksyon para sa pinuno ng Angkan Santos. Si Jomel Santos ang may pinakamalaking tsansa na maging pinuno. Kung hindi natin makuha ang suporta ng Angkan Santos, hindi ako mananatili bilang presidente. Kung ako ang maging pinuno ng Angkan Santos, mapapakasal na siya sa akin. Ikaw? Kahit sino, basta maging pinuno ng Angkan Santos, pwede mo nang pakasalan ng anak ko. Salamat sa araw na ito. Maganda ang paningin mo, bata. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay, gusto mo bang pakasalan ang babaeng yon? Ako, marami na akong nakitang tao. Ikaw lang ang taong nagustuhan ko. Kung sasama ka lang sa akin at mag-aaral ng martial arts, ang pagiging pinuno ng Angkan Santos, madali lang yan. Hindi papayag ang tatay ko. Hihintayin kita. Tay, tatakbo ako bilang pinuno. Ikaw, baliw ka ba? Tay, balak mo bang habang buhay na umasa sa iba? Habang buhay ka bang aasa sa limos ng iba? Hindi, gusto kong tumayo ng tuwid. Tumayo ng tuwid, hindi ganon kadali. Ilang beses ba tayo nabibigyan ng pagkakataon? Ayokong maging duwag, susubukan ko. Sige, sasamahan kita. Pero tandaan, kapag sinabi kong gamitin mo ang buong lakas, saka mo lang gagamitin. Ay, malapit na ang eleksyon ng pinuno. Sabi nila, sa mga kabataan, si Kidlat Santos ang pinakamalakas. Marami ang nag-aakala na siya ang susunod na pinuno ng Angkan. Ramon Santos.
Anak, mamaya ako ang mag-aayos ng laban, kunin mo ang posisyon ng pinuno. Tiyak na makikilala ka sa kanlurang rehiyon. Hindi ba ito si Juan at si Carlo? Bakit hindi si Juan nag-apelyido sa tatay niya? Live-in ang tatay niya. Di pwedeng mag-apelyido si Juan sa tatay. Apelyido Santos lang. Nawala na niya ang apelyido ng tatay niya. Patay na ang nanay mo. Bakit nandito ka pa sa Angkan Santos? Baka gutumin ka pag umalis ka sa amin. Ate, siya ang tatakbo para maging pinuno para sa'yo. Mukhang hindi siya welcome sa Angkan Santos. Oo. Ngayon ang laban para sa pinuno ng angkan. Direct Air na may challenge letter lang ang pwedeng sumali. Bakit ka nandito? May dugo rin ako ng pamilya Santos. Sa rules ng angkan, may karapatan akong sumali. Walang challenge letter, wala kang karapatan. Malapit na ang laban para sa pinuno. Pumasok na. Umalis ka. Teka. Dumaan ka sa ilalim. Tatawagin ko ang tatay ko para bigyan ka ng challenge letter. Kung ayaw mong dumaan, okay lang. Edi umuwi ka na. Kung gusto ko talagang sumali, Sa pilitan? Gusto mo bang makipag-spar? Anak, tigil na lang kaya? Ako na ang gagawa. ibabalik ko ang kahihiyan ngayon ng 100 beses. Tay, kasama kita. Si Chang Yan dadaan din. Wala nang hiya ang magamang ito sa mga tao. Dalawang aso talaga. Pagbati kay Ramon Santos, ang mga pinuno ay nasa daan papauwi. Ako muna ang mamamahala sa halalan ngayong araw. Ang ating mga ninuno ay ginabayan ng tagapagtatag ng bundok Adarna kaya natutunan ang mga kakaibang kakayahan na ginawang nangungunang angkan sa kanlurang rehiyon ang Angkan Santos. Ang paligsahan ngayon ay pipili ng susunod na pinuno ng angkan. Ang susunod na pinuno ay may karapatan sa bundok Adarna para gabayan ng tagapagtatag upang gawing maunlad ang Angkan Santos ng isang siglo. Sabi nila, ang tagapagtatag ay may kapangyarihang walang katulad. Siya ay parang isang Diyos. Magsimula na. Ako ang panganay na apo ng Angkan Santos. Ako ang magiging pinuno, sure. Sinong hindi sang-ayon umakyat dito. Simulan na. Ako na. Miguel Santos 3 Province Martial Arts Champion daw siya. Ang lakas niya. Miguel Santos. 3 Province Martial Arts Champion ka last year. Magaling. Ang lakas ni Jinglei. Hindi tayo kalaban niya.
Ang galing ng Angkan Santos. Kaming ibang angkan, wala na kaming pag-asa. Ang galing ng Angkan Santos. Ramon Santos, ang galing ng anak mo. Ha 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 ha. Wala na bang iba? Ay, mukhang si Jinglei na lang ang pakasalan mo. Dahil walang lumalaban, ang susunod na leader ay si Jinglei. Ako na. Hindi pa oras. Hahaha. Akala ko kung sino. Aso ko lang pala. Halika, bumalik ka agad. Hintayin mo ang pinuno bago ka umakyat. Pero Wala ang pinuno. Ang pinuno ang nagdidikta. Huwag sumali, huwag sumali. Walang magtatanggol sa'yo. Pinayagan ba kitang umuwi? Naglabas ka na ng hamon. Hindi mo na pwedeng bawiin. Yan ang patakaran. Sa entablado. Hindi kayo karapat-dapat sa Angkan Santos. Kung lalabag kayo ngayon, itatapon ko kayo sa Angkan Santos. pinilit nila ako. Tandaan mo, bago bumalik ang Patriarch, huwag mong ibigay lahat. Oo. G. Santos, itong galing sa butas ng aso na bastos. Hindi karapat dapat sa Angkan Santos. Bigyan siya ng leksyon. Saring buhay o kamatayan. Huwag mong sisihin, mabagsik ako. Laban, laban, laban. Patayin siya, patayin! Katawan ng Diyos mandirigma. Bakit hindi mo gamitan lahat? Ano kaya tinatago ni Yan Santos? Gamitan mo siya ng todo, sumuko na kami, tigil na. Sumuko, hindi ko papayagan. Jang. Jang! Ate, hindi naman siya papatayin? Ay, Tay, gusto kong manuntok. Jiang Jinglei, pinuno ng Angkan. Jiang Jinglei, pinuno ng Angkan. Sino pa ang gustong maging pinuno? Pwede pang mag-challenge. Kung walang hahamon, ang anak kong si Jiang Jinglei ay ang susunod na pinuno. Gusto kong hamunin. Joaquin Reyes.
Joaquin, ngayon ang eleksyon ng pinuno ng Angkan Santos. Bakit ka nanggugulo? Hindi ba ang mas malakas ang magiging pinuno? Gusto ko rin maging pinuno. Nanggugulo ako. Sabi nila, ang Angkan Santos ang pinakamalakas sa kanlurang rehiyon. Hindi ako sang-ayon. Kung walang makakatalo sa akin ngayon, ang kinabukasan ng Angkan Santos, ako na ang bahala, okay? Ngayon ka pa nanggugulo? Ano, akala mo ba marami kang buhay? Bigyan mo siya ng leksyon. Ipakita mo ang lakas mo. Ganyan din ang mangyayari sa'yo. Yung mga ganitong mahihina lang ang kaya mong gulpihin. Gulpiin nyo. Aray. Pakitang tao lang. Aray, Ray, Aray. Ang ganitong tao pwedeng maging pinuno. Ang Angkan Santos wala na bang iba? Puro kayo mga walang kwenta. Pangulong Luis, ibigay mo sa akin ang anak mo. Sisiguruhin kong mananatili kang pangulo. Joaquin, bastos ka. Wala na bang tao ang Angkan Santos? Mga walang kwenta. Kung hindi takot mamatay, lumaban. Ang Angkan Santos ninyo? Hindi ba sapat nubay ng orden kayo yumaman? Ngayon sa inyo puro kayo mga batugan. Nag-aaksaya ng buhay, walang sumubok? Haha, mga duwag kayo. Puro kayo walang kwenta. Ang nangungunang angkan sa kanlurang rehiyon ay ang Angkan Reyes na. Angkan Reyes, ang yabang naman. punong! Punong, nandito na ang punong! Kakaalis ko pa lang, lumaki na ang loob ng Angkan Reyes ninyo. Siyempre, hindi ako mangahas sa harap ng punong Santos. Pero ang pwesto ng top family sa kanluran, gusto ring subukan ng Angkan Reyes. Ang mga kabataan ng Angkan Santos ninyo ay puro duwag. Itong pwesto bilang nangunguna sa tingin ko, dapat na nilang ibigay. Sinong makakatalo kay Joaquin? Siya ang susunod na punong Angkan. Halika, sino ang hindi takot mamatay? Sinong gustong matulad sa kanya? Nasaan ang tapang ng mga inapo ng Angkan Santos? Ako na. Yan, kulang pa ba ang hiya na dinulot namin? Bumaba ka na. Tigil na. Kaya niyang umakyat? Kaya mo ba? Di ko kaya si Joaquin. Tingnan natin kung paano siya mamatay. Hindi siya basta-basta gaya ng akala mo. Sige. Ang kulang sa Angkan Santos ay hindi ang mga apong may kakayahan, kundi ang mga apong may dugo at tapang. Anong akala mo sa sarili mo? Yan. Yung bastardo ng Angkan Santos. Sabi nila pumasok daw siya sa butas ng aso. Yung bata, hindi talaga basta-basta. Kaninong anak to? Yan Santos siya. Anak siya ng manugang na si Kian Cruz. Anak ni Maya. Kaya mo pa bang tumayo?
Yan. Bakit? Bigla siyang naging ganito kalakas. Hindi ba mahina siya kanina? Parang ibang tao na tong binata. Baka nagtatago siya ng tunay niyang lakas. Niloko niya tayong lahat. Ate, ang lakas niya, minamaliit natin siya. Baka kakaya niyang maging pinuno ng angkan. Ang lakas mo naman pala. Bakit hindi ko narinig dati? Nagkamali ako. Isa pa, hindi pa ako nasasawa. Talo na ako, gago. Hintayin mo. Isa na namang henyo ang Angkan Santos. Nakakaingit talaga. Uunlad na naman ang Angkan Santos sa susunod na mga dekada. Oo, Tay, siya na ang bagong pinuno. Gusto mo bang pakasalan siya? Tay, huwag mong hayaang agawin niya ang posisyon ko. Hindi niya makukuha. Kung si Jumei nasa langit ang diwa niya, maaaliw rin siya. Nanalo ang anak ko, panalo si Juan, Kapitan. Siya ba ang magiging susunod na kapitan? Pero anak siya ng isang lalaking pinaampon. Mukhang si Juan ang susunod na kapitan. May susunod na henerasyon ang Angkan Santos. Sa lahat tapos na ang laban ngayon. Susunod haharapin natin ang mga usapin ng Angkan. Umuwi na po kayo. Congrats, Kapitan Santos. Congrats. Talagang ang galing ng kabataan. Congrats, Kapitan Santos. Congrats! Hinihintay ka ni ate. Juan, kahit na tinalo mo si Joaquin pero hindi ka magiging kapitan. Ramon Santos, anong ibig mong sabihin? Sinabi lang ni Patriarch Fan Santos kung sino manalo kay Joaquin Reyes, siya ang magiging bagong patriarch. Wala kang karapatang mag-utos dito. Lumalaban ka na sa akin. Brother, bakit hindi pwedeng maging patriarch si Yan Santos? Una, si Yan ay anak ng isang lalaking pumasok sa pamilya. Ibang apelido siya, hindi kwalipikado. Pangalawa, hindi sapat ang lakas ni Yan. Hindi siya bagay maging patriarch. Pangatlo, nakipagsabuatan si Yan kay Joaquin. Nagplano sila ng isang palabas para agawin ang posisyon ng patriarch. Si Yan ay hindi tunay na Santos. Normal lang na makipagsabuatan siya sa iba. Malamang na nagplano sila ng palabas para agawin ang posisyon ng patriarch. Anong patunay mo? Hindi mo ako kayang talunin. Pero kaya mong talunin si Joaquin. Ano ya kung hindi sabuatan at drama? Hindi ko ginamit ang lahat ng lakas ko. Akala mo talaga kaya mo na. Okay. Sige, laban tayo. Para makita ko ang galing mo. Laban. Ano? Si Yan Santos ay anak ni Jumei. Pinagkakatiwalaan ko siya. Kuya, hayaan mo si Yan na makipaglaban sa akin para malaman natin. Subukan ko lang, malalaman ko. Kung hindi sapat ang lakas niya, ibig sabihin nakipagsabuatan siya sa iba para agawin ang pagiging patriarch ng Angkan Santos. Ang ganitong kalapastanganan, ayon sa batas, dapat putulin ang kanyang mga ugat para maging lumpo siya. Lahat ng pumapayag tumayo sa tabi ko. Ang mga hindi pumapayag, tumayo sa tabi ng kuya ko. Sige. Kakalayo ko lang, naging kampi na sila sa iyo. Hindi naman. Kuya, magutos ka na.
Huwag akong lumaban. Ang lakas ng batang to. Kung wala ang 30 taon kong lakas. Sa suntok na to, natalo na ako. Ang lakas ng martial god body. Wala pa sa 10% ang nagamit. Ang hina mo. Siguradong may sabwatan sa kalaban. Alam mo naman kung mahina ba ako, di ba? Muntik na akong matalo sa batang to. Pagdating ng panahon talagang kahanga-hanga. Talo ka. Nakita ng lahat yan. Wala pa sa 10% ng lakas ko ang ginamit na talo ko siya, walang laban ang batang to. Tiyak na may sabuatan sa kalaban, nagpanggap lang yan. Anak, okay ka lang? Nasaktan ka ba? Mga kapatid, ang Angkan Santos natin wala pang president na lalaking asawa maging pinuno ng Angkan. Si Yan Santos ay may sabuatan sa kalabang Angkan, agawin ang posisyon ng pinuno. Gusto niyang sirain ang Angkan. Pumayag ba kayo? Hindi kami pumayag. Si Yan Santos ay nakikipagsabuatan pala sa kalabang angkan. Gusto niyang agawin ang lahat ng ating ari-arian. Talagang traidor siya ng Angkan Santos. Imposible yan. Mga tito at mga kapatid, inosente si Yan Santos. Alisin ang kanyang kapangyarihan ayon sa patakaran, putulin ang litid ng kamay at paa, palayasin sa Angkan. Teka. Tiyak na may misunderstanding ito. Aalamin ko muna ang totoo. Huwag munang parusahan si Yan Santos. Ngayon, parurusahan ko si Yan Santos. Linisin ang Angkan. Ako ang pinuno ng Angkan. Hindi ka sinusunod ng nakararami. Kaya hindi ka pwedeng maging pinuno. Kayo. Lahat. Gusto nyo bang alisin si Yan Santos na hindi tunay na miyembro? Nakita nyo, kalooban ng nakararami, hindi dapat labagin. Anak. Anak yan ni Jumei. Ano naman? Gusto nyong mag-ama ang mamuno? Tingnan natin kung paano masisira ang Angkan Santos sa inyong mga kamay. Sa isang buwan, si Jinglei Santos ang susunod na pinuno at kakatawan sa Angkan sa harap ni Daozu. Harap kay Daozu. Kitain si Daozu. Malamang na may masamang balak pa si Yan Santos kung patuloy siyang makikipag-alyansa sa kaaway para saktan ang angkan. Malaking problema yan. Mas mabuti nang alisin na ang problema ngayon. Ano sa tingin ninyo? Makipag-alyansa sa kaaway para agawin ang pagkapinuno, karapat dapat siyang patayin. Muntik nang masira ang Angkan Santos dahil sa kanya. Pinuno, patayin mo siya. Hindi, huwag. Ay! Sinong gagalaw sa kanya?
Yan. Hoy, matanda, sino ka? Ang bata ng Angkan Santos talagang walang galang. Matanda, pinakialaman mo ang plano ko. Tay, Ang lakas niya. Kung gusto niya akong patayin, Patay na sana ako. Sino ka ba talaga? ang pamilya Santos ninyo may koneksyon sa akin. Sayang ang mga ina po ay napakasama. Kung alam ni Jose Santos, tiyak babangon siya sa libingan para paluin kayo. Paano mo nalaman ang pangalan ng lolo ko? Sino ka ba talaga? Malalaman mo. Nakatadhana sa kanya ang pagsubok na ito. Kung malampasan niya ito, parang dragon na bumalik sa dagat. Malaya siyang gumala sa mundo. Salamat sa inyong tulong, Ginoo. Mas matatag sa kahirapan. Huwag mawalan ng dakilang pangarap. Hahaha. Ginoo, ganyan ang kalagayan mo. Paano ko maipapaliwanag sa tatay mo? Kailangan mong gumaling. Tatay, kamusta ka? Pa, hintayin mo ako. Ate, papakasalan mo ba talaga si Jose? Kaya ko bang magpasya ng kapalaran ko? Ha? Si Juan dapat ang pinuno ng Santos. Ano ba talaga ang nangyari nung araw na iyon? Bakit naging si Jose? Ikaw pala. Hindi ako. Patricia. Hindi siya. Sino ka? Mali yata ang tao. Ikaw. Sino ka ba? Bukas na ang seremonya ng paghalili ni Chairman Jiang. At araw din ng kasal nyo ni Chairman Jiang. Sumama ka sa akin para maghanda sa kasal. Mamamatay na lang ako kaysa pakasalan siya. Tumahimik ka, sumama ka sa akin. Hahaha. Hindi mo pa ba nakakalimutan si Jiang Yan? Yung walang kwenta? Malapit na akong pumunta sa Orden ng Bundok Adarna para makita ang Grandmaster. Kapag nangyari yon, aangat na ang estado natin. Kayo ng pamilya Leng, sumunod kayo sa akin, sabay tayong yayaman. Hoy, hindi ba ito si Jiang Yan? Buhay pa pala? Mali kayo ng tao. Hindi ako si Jiang Yan. Nung nakaraan, hindi ko na-disiplina ang dapat. Ngayon, paano ka tatakas? Chairman Jiang, malapit na ang kasal nyo. Malas-malas yan. Ilang araw lang, babalikan kita.
hindi ganun kadaling umalis. Halika. Kainin mo itong kanin, pakakawalan kita. Salamat gutom na ako. Ang sarap. Haha, talaga namang kakainin mo. Dati gumapang ka sa butas ng aso. Ngayon kumakain ka ng dog food. Asong-aso ka talaga, haha. Ay, Uwiin ko na lang to. Wala naman kayong problema. Nagtago ka pa ng picture ni Sitang. Hindi siya. Si nanay ko to. Haha, ang nanay mo ang babae ko. Wala nang picture ni Sitang. Ma. Sino? Bakit ka nandito? Alam ko kung ano ang ikinababahala mo. Ano ang alam mo? Mula pinuno ng Angkan Santos, naging pulubi. Wala na ang iyong lakas at meridian. Pati ang babaeng mahal mo, magiging asawa na ng iba. Kawawa naman. Paano mo alam? Marami pa akong alam. Nagpapakamisteryoso ka. Mukha kang matandang manghuhula. Halika kapag nag-aalala ka tara, inom, lasing para limot ang problema, walang alalahanin, malaya. Sa Tagsibol, 1 tasa ng alak, sa gabing maulan 10 taong ilaw, ang pinagdaanan mo kamakailan, mas kapanapanabik kaysa sa buhay ng marami, uminom ka. Sa Tagsibol, 1 tasa ng alak, sa gabing maulan 10 taong ilaw. Sabi mo pa, ang sarap. Malalim ang ating samahan. Ang inuming ito ay utang mo sa akin. Ngayon ang iyong espesyal na araw. maging masaya. Tatay, ano na ang nangyari kay Juan? Ano pa bang silbi ng pag-iisip sa kanya? Ngayon, doble ang saya ko, Manong, dahan-dahan lang sa nobya. Tara na. Naka-recover ako. Anong nangyari? Bata, ang banal na alak ay makapagpapalakas ng iyong kakayahan ng 10 beses pero 3 araw lang ang epekto. Pagkatapos ng 3 araw, babalik ka sa pagiging walang silbi kung gusto mong ganap na makabawi. Puntahan mo ako sa Orden ng Bundok Adarna. Orden ng Bundok Adarna. Hindi ba yon ang lugar ng dakilang guro? Maria. Simula ngayon, ang seremonya ay natapos. Si Jose Santos ang magiging pinuno ng Angkan Santos. Pagkatapos ng 3 araw, siya ang kumakatawan sa Angkan Santos sa Orden ng Bundok Adarna para makipagkita sa dakilang guro. Pagbati, Pinuno Santos. Ngayon ay araw din ng kasal namin ni Maria. Maligayang pagdating sa lahat ng mga tito, tita at mga kapatid. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Binabati kita, Pinuno Santos, sa iyong dobleng kaligayahan ang pinuno ay mapalad. Ngayon ay isang malaking masayang araw.
Huwag mong abusuhin ang pasensya ko. Halikan mo siya. Jose Santos, lumapit ka at mamatay ka. Jay, pumunta ka rito para mamatay. Jai. Ate, nandito siya para iligtas ka. Jay, umalis ka na. Hindi mo siya matatalo. Dahil pumunta ka para mamatay, papatayin na kita. Chief J, malas na malas. Mamamatay ka ngayon. Ngayon, dadalhin ko siya. Sinong mga hasumarang? Bumalik na ang lakas mo. Hindi lang bumalik, parang lumakas pa. Halika, mamatay ka. Kahit na ibalik mo ang iyong kung fu, huwag kang magloko dito. Ang dami mong sinasabi, laban na. Overkill na yan. Sino ang makakatalo kay Jiang Yan? Sasama siya sa akin para humarap kay Dao Su. Si Dao Su ay parang immortal. Kung makikita natin siya, malaking pagkakataon niyon. Jiang Yan, may kapal ka ng mukha bumalik. Ngayon, itatakwil na kita. Huwag lumapit ka. Huwag mong isiping dahil kasal ko, hindi ako mag-aatubili pumatay. Halika na, ano pang hinihintay mo? Ang batang ito ay napakalakas. Mag-ingat, maraming tao, huwag kang mapahiya. Mabilis akong umunlad sa isang buwan. Hindi ako naniniwala na katapat ko siya. Mamatay ka na. Isang buwan lang nagbago ka ng husto. Mukhang mas lumakas si Jiang Yan. Sitang. Dalawang beses kang natalo sa akin. Pinuno, patayin itong traidor. Lumpuhin itong traidor. Patayin si Jiang Yan. Huwag siyang patawarin, huwag siyang patawarin. Mamatay ka na. Teka. Bitawan siya, papakasalan na kita. Pinoprotektahan mo pa siya? Huwag! Lalo kanyang iniingatan. Lalo kitang papatayin. Tigil ang pagpatay. Bakit nandito rin itong manugang naging pulubi na ang mag-ama mabaho? Mga kapatid, tiyo at pamangkin inosente ang anak ko. Pinalayas na kayo sa Angkan Santos, sinong kapatid mo? Hindi na kayo kabilang sa Angkan Santos, bakit pa kayo bumalik? Hindi mo ba ibabalik ang dangal ng anak ko? Ikaw at ang anak mo ay mga traidor.
Karapat dapat lang sa inyo yan. Basta di mo makita ang kabaong, hindi ka titigil. Joaquin, pumasok ka na. Joaquin, hindi ba pinapunta kita sa abroad? Sabihin, wala kang kinalaman sa anak ko. Oo. Wala akong transaksyon kay Ian. Sa halip may underground deal ako kay Kidlat. Kidlat, ano pa ang sasabihin mo? Joaquin, nabaliw ka na ba? Ano bang sinasabi mo? Ang pinuno ng Angkan Santos ay may lihim na transaksyon sa kaaway. Bakit wala kaming alam? Anong transaksyon nyo? Gianluigi Santos, karma mo na. Binili siya ni Juan Santos. Gusto ni Juan Santos mabawi ang pagkapinuno, pero pinapahamak ako. Tao, patayin siya. Joaquin, ngayon ginamit namin ang pagkakakilanlan mo para magdrama. Ngayon iniisip nila na si Juan Santos ay kakampi mo para makuha ang posisyon ng Angkan Santos. Anak ng isang lalaking napangasawa lang. Wala akong connection sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Huwag mong tanungin ang hindi dapat. Bibigyan kita ng 20% ng ari-arian ng Angkan Santos. Umalis ka sa bansa, magtago. Nag-aalala ako na hindi tutuparin ni Gianluigi ang pangako, kaya nag-record ako. Nakipag-alyansa ka sa labas. Ikaw ang traidor ng Angkan Santos. Ha 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 ha. Gianluigi, wala ka nang masasabi, di ba? Pinagtaksilan mo ako. Ayaw ko rin naman. May matandang lalaki na humuli sa akin at ibinalik. Alam niya lahat. Ayokong makulong. Anong matanda? Juan Santos, ikaw pala ang tunay na hayop na nagkukunwaring tao. Ikaw pala ang umagaw sa pwesto bilang pinuno ng Angkan. Kayo mga walang utang na loob, betray niyo ako, di ba? Alam ko na kayong mag-ama ay may masamang balak. Gusto nyo sirain ang Angkan Santos. Mapagkunwari, dang beses na mas magaling si Elmer sa'yo. Ate, Huwag lumapit. Kung lalapit ka, papatayin ko siya. Derek ka. Ako ang gumawa ng lahat. Ano naman? Ano ang magagawa niyo sa akin? Sa wakas, umamin ka na. Sa ngalan ng mga ninuno ng Angkan Santos, alisin si Juan Santos sa pagiging pinuno. Si Elmer Santos ang bagong pinuno. Juan Santos, ikaw ang gustong agawin ng assets ng Angkan Santos. Ikaw ang nakipagsabuatan sa mga kaaway. Gusto mong patayin kaming lahat. Na-misunderstood ka namin dati. Gamitin mo na ang kapangyarihan mo bilang pinuno. Linisin ang Angkan. Arestuhin si Juan Santos at dalhin sa korte. Ha 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 ha, ang inumin ninyo nilagyan ko ng lason lahat. Ang sino mang hindi sumunod mamamatay. Wala ka ng tao. Ano ang gagamitin mo laban sa akin? Pamilya mo sila, ibigay ang antidote. Ha ha ha, pamilya daw, mga mapagkunwari. Pagkatapos ko kayong linisin, haharapin ko ang Daozu. Kapag nakuha ko ang kanyang pamana, wala nang makakatalo sa akin. Ikaw, gusto mong makita si Daozu? Imposibleng yan. Ako ang pinuno, karapat dapat akong makita si Daozu. Ikaw, hahaha. Nakita ko na si Daozu minsan. Parang Diyos siya. Ikaw walang kwenta. Hindi may tatago sa kanyang paningin. Tigilan mo na.
Hindi na ako makahinto. Hahaha. Ngayon wala nang makakapagligtas sa'yo. Matanda, ikaw na naman? Ikaw. Jiang Fan bumabati kay Dao Zu. Bakit kayo nakatanga? Yumuko kayo kay Dao Zu. Bumabati kay Dao Zu. Matandang manluloko. Ikaw. Matandang mangkukulam, anong nangyayari? Ramon, dakilang guro siya, wag kang bastos. Okay lang, gusto ko ang batang to. Hayaan mo na kahit anong tawag. Tandang mangkukulam, bakit ka nandito? Kung hindi ko siya dinala, baka wala kang maipaliwanag. Salamat, Master. Ang seryoso mo, hindi ako sanay. Tawagin mo na lang akong tandang mangkukulam. Sige. Ikaw pala ang dakilang guro. Sabi ko na, malalaman mo rin kung sino ako. Master na pinapangarap ng lahat, ikaw pala. Kaya pala hindi ko kaya ang isang galaw mo. Kayong mag-ama, marami ang inyong kasalanan. Sumuko na kayo. Nasa akin ang buhay ng mga to. Subukan ninyo akong galawin. Ang masama, babagsak sa sarili. Hindi ka makakatakas. Sumuko na kayo. Sumuko, wala pa ang reserba ko. Papunta na si Mr. Reyes. Kapag dumating siya, mamamatay kayong lahat. Mr. Reyes. Si Mr. Reyes ng Timog Dagat, ang galing niya'y abot langit. Kahit ikaw, hindi mo siya matatalo. Ah, si Reyes. Noong araw pinalayas ko siya. Kaya pala nasa Timog Dagat siya. Mga pirata, ang tapang ninyong agawin ng aking mga paninda. Hahaha. Tuloy lang ang kansantos ng kanlurang rehiyon. Gumagawa ng illegal si Yon Shanyu. Matagal nang hiwalay ang Angkan Santos sa kanya. Ikaw may relasyon ka sa kanya. Sitang! Okay ka lang? Dad! Rono, wag mo akong ipaghigante. Go, hanapin si Ginoong yun. Dad! Ilibing siya ng maayos. Ito lang ang kaya kong gawin. May bagay na gagawin mo mismo. Salamat, mangkukulam. May espesyal kang katawan, hindi ka ordinaryo. Tapos, sa bundok Adarna mo ako hanapin at ang taong namimiss mo, buhay pa siya. Ang taong namimiss ko. Ito ay sapat na panlunas sa lason nila.
Chief Santos, ako ang tito mong pangatlo. Iligtas mo kami. Patawarin mo na ako. Sabihin mo naman, nagbuwis kami ng buhay para sa Angkan Santos. Wala kang mapapala sa akin. Ramon Santos ang chief. Chenching, pakipamahagi ang gamot sa kanila. Sige, tara na. Salamat, Chief Santos. Ramon, hindi. Chief, wala akong kinalaman dito. Alis. Chief Santos, nahirapan ka sa panahong ito. Ngayon, tapos na ang hirap. Salamat Tito Leng sa hindi pag-iwan. Kunin mo na ang panlunas. Pagkatapos kainin, magpahinga ng 2 araw. Oh, salamat Chief Santos. Sitang. Tatay. Tara, hanapin si Mr. Yun. Kapag nakita ko si Mr. Yun, buhay mo ang kapalit. Bumubuti ka na. 2 araw pwede ka nang umalis. Gising ka na. Mahal mo ba talaga ako? Sa tingin ko, dahil lang medyo kamukha ko ang nanay mo. Hindi mo naman talaga ako gusto. Tingin mo ba talaga? Hanapin mo na lang ang taong pinakamiss mo. Pagkatapos, puntahan ako sa Orden ng Bundok Adarna. At saka, ang taong pinakamiss mo ay hindi pa pala patay. Ingatan ninyo si Sitang. Chief, gusto kong pumunta sa Orden ng Bundok Adarna. Dapat lang ito ang patakaran. Sasamahan kita. Hindi ka marunong pumila? Pumunta ako para makita si Daozu. Sino ba naman ang hindi? Pumila, sabi ko. Si Daozu ang nag-imbita sa akin. Si Daozu ay parang isang Diyos. Sila lang ang nagmamakaawa makita siya. Wala pang karapat dapat iimbita niya. May hinihintay si Daozu ngayon. Wala nang ibang makikita. Umuwi na kayo. Sino po ang hinihintay ni Daozu? Bumalik ka. Mandirigma ang hinihintay ng guro, siya ba iyon? Ikaw pala ang hinihintay ng guro. Sumunod ka sa akin. May 3 kang tanong sa akin. Sa bulwagan ng Angkan Santos, nung sabi mo buhay pa ang pinakamiss ko, anong ibig sabihin? Ano ba talaga ang pakay mo sa akin? Naging wala akong silbi, bakit mo ako iniligtas? Sagutin ko muna ang unang tanong mo. Sino ang pinaka-miss mo? Ako, ang nanay ko. Hindi pala siya namatay. Matandang manloloko. Huwag mong biruin ang nanay ko. Ang tatay mo, dati ay mula sa sinaunang mandirigmang angkan sa gitnang rehiyon, panganay ng Angkan Santiago. Maraming nakatagong galing sa gitnang rehiyon. May lugar din ang Angkan Santiago doon. Sandali, Angkan Santiago ng gitnang rehiyon? Tatay, apelido mo Joe, hindi Santiago. Sa totoo lang, hindi ako tunay mong tatay. Ano? Pasensya na, Ginoo. Niloko kita sa loob ng maraming taon. Tatay, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang tunay mong ama, mula sa sinaunang mandirigmang angkan ng gitnang rehiyon. Panganay ng Angkan Santiago, Gregorio Santiago. Ako ang kanyang alalay. Ano ba talaga ang nangyari? Maraming bagay. Hindi ko may paliwanag sa iyo ng maayos.
Kapag nahanap mo ang tunay mong ama, maiintindihan mo na ang lahat. Tama, ang parents mo, kinulong ng lolo mo sa Angkan Santiago ng gitnang rehiyon. Hanapin mo sila at maiintindihan mo. Bakit ikinulong ng lolo ko ang mga magulang ko? Ganyan ka, papunta ka sa kamatayan. Kung matutunan mo ang sining ko, saka mo sila maililigtas. Bakit mo ito ginagawa? Ako ay likas na katawan ng Diyos digmaan. Nilakbay ko ang mundo, marami akong nakilala. Ikaw lang ang karapat-dapat maging tagapagmana ko. May balita ako, malubha ang sakit ng nanay mo, Jiang Loyan. Kung ililigtas mo siya ng maaga, baka makita mo siya sa huling sandali. Turuan mo na ako. Kung hindi ka mag-aaral sa akin, paano kita tuturuan? Matandang manghuhula, dito mo ako hinihintay. Alagad Jiang yan, bumabati sa dakilang guro. Binabati kita, binata, tagapagmana ka ng guro. Tuturuan na kita ngayon. Kaya naman katawan ng mandirigma, ang bilis ng pag-unlad. Lolo, may iba ka pa bang teknik? Ilabas mo na lahat. Sa ilang araw lang, nakuha mo na lahat ng itinuro ko. Wala na akong matuturo sa iyo. Kunin mo, siguradong magagamit mo yan sa susunod. Ha, ibinibigay ko sa iyo ang posisyon ng dakilang guro. Panatag na ako. Maaari ko na bang iligtas ang mga magulang ko? Oo naman, pero kailangan mong mag-low profile. Baka maistorbo ang Angkan Santiago. Baka hindi mo na muling makita ang mga magulang mo. Angkan Santiago, nandito na ako. Tawagin ang lahat, ipahayag. Ang may hawak ng espada ng daan ay ang bagong dakilang guro. Kita mo siya, kita mo ako. Kung may hindi susunod ay kalaban ng orden ng bundok Adarna. Sasunod po. Dito nakakulong ang mga magulang ko. Ang Angkan Santiago sa gitnang rehiyon ay isang respetadong pamilya. Maraming mga patakaran. Huwag kang magkamali. Kung may magkamali, saan sila ikukulong? Huwag mong tanong ang hindi dapat. Mukhang kailangan kong magtago ng identity. Dahan-dahang alamin kung saan nakakulong ang mga magulang ko. Changpeng. Miss ko si Yan. Kasama ni Zhou Qianhe si Yan sa Angkan Santos. Siguradong masaya sila. Bago ako mamatay, sana makita ko si Yan. Angkan namin Santiago ay sikat sa gitnang rehiyon. Dapat asawa mo ang mayamang babae mula sa gitnang rehiyon. Pero naakit ka niya. Parusa sa kanya ito. Manugang mo siya. Nagbigay siya sa iyo ng apo. Hindi ko siya tinatanggap na manugang. Di ko tatanggapin ang bastardo na apo. May sumunod na si Daozu. Tipunin ang lahat sa pulong ng Angkan. Yan. Miss ka ni Mama. Ito ang lolo ko. Saan niya ikinulong ang mga magulang ko? Lahat ng martial arts galing sa bundok Adarna, lahat ng sinaunang angkan ng mandirigma. Lahat ay ginabayan ng dakilang guro ng bundok Adarna para maging makapangyarihan. May balita galing sa bundok Adarna. May tagapagmana na ang dakilang guro at nakuha ang espada ng dakilang guro. Siya ang susunod na dakilang guro. Hindi na gaya ng dati ang Angkan Santiago natin, pang 10 lang kami sa gitnang rehiyon. Kailangan nating maging close sa bagong dakilang guro para maibalik ang angkan sa tuktok. So sino sa inyo ang pupunta sa bundok Adarna? Kung magustuhan kayo ng bagong dakilang guro, ang Angkan Santiago ay muling magiging pinakamakapangyarihan sa gitnang rehiyon. Ako na. Sige, lahat kayo na lang. Kung maging asawa ng dakilang guro, uunlad ang Angkan Santiago ng daang taon. Wala kayong makakapunta. Renato Alvarez.
Renato, anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang magdigmaan sa angkan? Kiera sa angkan? Kaya mo akong talunin. Matanda, hindi mo pa ba alam? Umupo na ang bagong dakilang guro ng bundok Adarna. Kailangan mo pang sabihin yan? Ayon sa alyansa ng sinaunang mandirigma, ang top 10 na angkan ang pwedeng makipagkita sa dakilang guro. Pareho tayong ikasampu, kaya gets mo na. Ano pa bang sasabihin? Laban tayo, kung sino manalo, siya punta. Ang pagkakataong makita ang dakilang guro, dapat makuha ng angkan Santiago sino ang lalaban. Lolo, ako na pupunta. Oo. Talo ka. Ako na. Ingat, Rika. Ako ang kalaban mo. Saktan sila ng todo. Ipakita sa kanila na hindi makalaban ng Alvarez ang Santiago. Ang angkan Santiago nyo, wala rin. Ganyan lang ang lakas ng mga bata, hindi kayo tatagal sa gitnang rehiyon. Sino pa? Ako na ang kalaban niya. Wala na, mga walang silbi. After today, sasabihin ko sa lahat na ang angkan Santiago nyo ay mga duwag. Sino ang lalaban? Matandang, hindi ba ikaw ang head ng pamilya? Halika, laban tayo. Isang kamay lang, walang daya. Huwag mong sabihing inaapi kita, matanda. Mga walang bayag. Gusto nyo pang makita si Daozu? Sa ibang buhay na lang. Tay, wala silang kalaban. Panalo tayo. Gusto mo makita si Daozu, matutulungan kita. Bago kang alila, paano mo ako tutulungan? Huwag mo na pakialaman, kailangan mo lang sagutin kung gusto mo o hindi. Sige, pero may isa akong kondisyon, tutulungan kita. Basta makita ko si Daozu kahit anong gagawin ko. Teka! Gusto mo makipaglaban tayo? Ha, anong ginagawa mo? Kulang pa ba ang hiya mo? Ikaw isang alila lang, anong pakialam mo? Bumaba ka! Tumahimik ka. Takot ka ba? Oo. Ikaw lang, alila ka lang. Matanda, wala na bang tao ang angkan Santiago? Yung batang ito ang ipapalaban mo? Pa, gusto nilang itong alila ang manalo? Wala na talaga ang angkan Santiago. Naglagay sila ng pag-asa sa isang maliit na alila. Tapos ka na ba? Kung gusto mo mamatay, Sige, papatayin kita. Papa, ako na sa ganyang klasing tao. Papa, kaya ba niya? Kuya, Siya. Ang galing. Sino pa? Dahil siya may tunay siyang galing. Pero isa lang siyang alalay. Paano siya nagkaroon ng ganitong lakas? Hindi nyo ba napapansin na pamilyar ang mukha niya? Baka kamag-anak natin siya? Bata, sinaktan mo ang anak ko. Hindi ba kayo nanakit ng mga tauhan ng Santiago?
Nasa top 10 ang Angkan Alvarez sa gitnang rehiyon. Pati ang Angkan Santiago mas mababa sa amin. Ikaw isang alalay, lalabanan mo ako? Di marunong matalo. Kusa mong pinili to. Ingat, hindi siya ordinaryong mandirigma. Ganitong kakayahan, paano siya naging alalay sa Angkan Santiago? Oo, sa galing ni Renato Alvarez, sa gitnang rehiyon, nasa top 3 siya. Bata, ang mga batang henyo, kabisado ko lahat. Hindi ko narinig ang pangalan mo. Sino ka ba talaga? Hindi ba lagi mong gustong makita ako? Matagal ko nang gustong makita ka. Tay, ang matagal mong gustong makita, hindi ba ang bagong Daozu? Imposible! Paano ka naging bagong Daozu? Pagpupugay sa Daozu ng Orden ng Bundok Adarna. Sorry Daozu, mali po ako. Sama ng bibig, sasampalin ko sarili. Daozu, hindi ko po kayo nakilala. Patawad po, Daozu. Para makita nyo ako nagpapatayan kayo, hindi naman kailangan. Tungkol naman sa paggamit nyo ng babae para mambola. Lalong hindi na. Nag-assume kami ng iniisip ni Daozu, parusahan po kami. Parusahan. Gusto ko lang na pumayag ka sa isang kondisyon. Magsalita po Daozu, hindi lang isang kondisyon, kahit 100 gagawin ko. Lumabas na kayo! Ang gwapo ng bagong Daozu. Oo nga, sino kaya ang babaeng mapalad na magustuhan niya? Daozu, ano ang utos mo? Tinulungan kitang makita si Daozu, pangako mo sa akin. Kahit anong kondisyon gagawin ko, di ba? Palayain mo ang tatay at nanay ko. Patriarka, kayo'y kataas-taasan. Ang inyong mga magulang ay tiyak na mga pambihirang tao. Hindi ko pa sila nakita. Paano ko sila ikukulong? Ang aking ama ay si Gregorio Santiago. Ang aking ina ay si Lorena Santos. Naalala mo na ba? Ikaw... May itatanong ako sa'yo. Sagutin mo ako ng tapat. Bakit mo ikinulong ang mga magulang ko? Hindi mo sasabihin? Hindi po, Patriarka. Sasabihin ko. Noon, ang Angkan Santiago ay isa sa mga nangungunang pamilya sa gitnang rehiyon. Nag-ayos ako ng magandang kasal para sa iyong ama. Pero tumanggi siya. Sa halip nakipagrelasyon siya sa iyong ina. Noon mababaw ang aking pananaw. Akala ko ang Angkan Santos ng iyong ina ay isang maliit na pamilya lang sa kanlurang rehiyon. Sa sobrang galit ko, ikinulong ko sila. Hindi bagay ang kanilang katayuan, di ba? Kayong mga matatanda, bakit palagi kayong may ganyang makalumang kaisipan? Ako ang iyong... Tumahimik ka. Nasaan sila? Dalhin mo ako.
Gusto ko nang makita si Yan. Miss na miss ko siya. Hi, Yan. Hindi ba ako nananaginip? Nay. Nay, Nasa bingit na ang nanay mo. Pumunta sa bundok, Adarna. Ramon, lolo mo pa ba ako? Hindi ka dapat. tama. Ngayon, nakaligtas lang siya. Kung mabubuhay siya, nasa Diyos na. Salamat, Guro. Master, si Grandmaster Tao. Siya na ang kumilos. Tiyak na okay si Madam. Manuel, para protektahan si Ramon noon, kaya ka nagkunwaring naging asawa, dumating sa Angkan Santos. Salamat sa hirap mo. Master, pinagpala ka. Ngayon, magkakasama na kayo. Natapos na ang misyon ko. Tatay, pinalaki mo ako. Hindi tayo magkaiba. Manuel, magkapatid na tayo. Mr. Yon, nandito na ako. Ilang araw na akong naghihintay dito. Yung hinihiling ko? Mr. Yun, hindi pa ako ang pinuno ng Angkan Santos. Yung ipinangakong Chinwang Sword, hindi ko muna mabibigay ngayon. Mr. Yun, huwag magmadali. Patayin mo ang isang tao, babawiin ko ang pagkapinuno, at ibibigay ko ang Chinwang Sword. Sino? Si Jiang Yan. Siya ang umagaw ng aking posisyon bilang pinuno. Jiang Yan. Anak siya ng isang lalaking napangasawa sa Angkan Santos. Isang hamak na anak ng napangasawa. Lakas loob niyang sirain ang aking plano. Patayin siya. Ako ang magiging pinuno. Kunin mo ang iyong Chinwang Sword, HMP. Oo nga pala, narinig ko may bagong Grandmaster ang Orden ng Bundok Adarna. Sino? Bakit niyo ito itanong? Kuya ko ang Grandmaster ng Orden ng Bundok Adarna. Nakipag-agawan kami para sa Grandmaster. Natalo ako ng bahagya sa kanya, kaya napunta ako sa Timog Dagat. Ngayon, ibinigay niya ang posisyon ng Grandmaster sa isang estranghero. Hindi ko talaga alam kung sino ang bagong Grandmaster. Hindi mahalaga, tutulungan muna kitang makuha ang posisyon ng pinuno sa kakululusubi ng Orden ng Bundok Adarna. Mr. Yun, may isa pa akong bagay, nais ko pong humingi ng tulong. Sir Yun, personal kong maghiganti para sa tatay ko. Pwede mo ba akong tulungan para maging stronger agad? Kapag lumakas ako, kapag inatake mo ang Orden ng Bundok Adarna, matutulungan din kita. Sige, pero kaya mo bang tiisin ng halaga? Basta mapatay ko si Jiang Yan, basta matulungan kita, kaya ko ang anumang halaga. Ano ito? Super potion. Basta iturok sa katawan mo, tiyak na lalakas ka ng sobra. Baka mas malakas ka pa sa akin. Ang galing. Pero may side effect ito. Posibleng gawin kang bioman na walang malay. Gusto mo ba? Bioman. Walang pakiramdam, hindi napapagod. Bioman na puro pumatay.
Walang pakiramdam. Di wala na akong takot. Hahaha. Mabuti. Oo. Mr. Yon, hindi pa ako nakaramdam ng ganito kalakas. Hehe, ito lang ang super elixir. Unang version pa lang. Kapag naging Grandmaster ako ng Orden ng Bundok Adarna, gagawa ako ng mas malakas na elixir. Yan, Santos, gagawin kitang pira-piraso. G. Yon, pagkatapos ng 3 araw, salakayin natin ang Angkan Santos. May nakakita na ba ng taong ito? Oy. Jingley Santos, traitor ka. Nagpakita ka na sa wakas. Kunin siya. Jiang Jingley, anong gusto mo? Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Pakisabi kay Jiang Yan ang mensahe ko. Ano bang gusto mong sabihin? Sabihin mo sa kanya na ihanda ang leeg niya at hintayin ako. Sa 3 araw, papatayin ko siya. Tatay, hindi ako mabuting anak. Matagal bago ako dumalaw sa iyo. Tatay, sa 3 araw ay birthday mo na. Gusto kong makita mo mismo habang pinapatay ko si Jiang Yan. Ilalabas kita ngayon. Anong ginagawa mo? Sino ang pumayag na buksan mo ang kabao mo? Hindi mo ba alam na dapat igalang ang mga patay? Lumayas ka. Binabastos mo ang lapida. Hindi ka ba natatakot sa karma? Karma, wala na akong kinakatakutan. Tatay, sumama ka sa akin. Binuksan mo ang lapida ng sarili mong ama. May pagkatao ka pa ba? Master, Anong problema? may balita mula sa Angkan Santos. Ano ang nangyari kay Kuya Vice? Nagpahayag si Jiang Jingley, makikipaglaban siya sa inyo sa Angkan Santos pagkatapos ng 3 araw. Sasama rin daw si Yun Shanyue. Hi. Itong junior ko ayaw talagang magbago. Siya ay may pag-asa na maging susunod na Daozu. Pero masama ang kanyang intensyon. Naligaw siya ng landas. Paano siya haharapin? Ikaw na ang magdesisyon. Hindi ako mas malakas kay Yun Shanyue. Sama ka, Vice. Nagkaisa sina Jiang Jingley at Yun Shanyue. Hindi natin sila kayang talunin. Oo nga. Sabi nila, si Jiang Jingley ay hindi na tao, hindi rin multo, pero lumakas ng sobra. Bakit matatakot? Kahit mamatay, hindi natin dapat hayaang ang Angkan Santos ay mapunta kay Jiang Jingley. Kidlat, sobrang bigo ako sa'yo.
Huwag mo akong ganyanin. Palabasin si Yan Santos. Isuko ang pagkapinuno. Kung hindi, mamamatay kayong lahat. Kahit mamatay ako, hindi kita hahayaang maging pinuno. E di mamatay ka. Hindi ko inakala ang sumira sa Angkan Santos ay mga Santos mismo. Hahaha, relax lang. Kapag ako na ang pinuno, tiyak na magiging makapangyarihan ang Angkan Santos. Nasaan ang matandang Yan Santos? Nandito ako. Tulungan ni Baizin ng Bundok Adarna ang Patriarch. Naging patriarch ang leader? Tiyak uunlad ang Angkan Santos natin. Ilang araw na. Bakit ka naging ganyan? Jose Santos, anong karapatan mo? Naging bagong patriarch ka? Ikaw pala ang umagaw ng aking pwesto, Patriarch. Yun Shan Yue, dati hindi ka naging patriarch. Hindi ka naman karapat-dapat. Ang pwesto patriarch ni Jose Santos ay galing sa guro. Wala itong agaw sa iyong pwesto. Haha, sige. Ang ina po ng Angkan Santos ay naging patriarch. Hindi nyo ba alam ang seniority? Bakit si Jose Santos ang naging Patriarch? Marami kang sala, pinatay mo ang iyong ama. Ngayon kasama mo pa si Yun Shanyue. Akala mo maganda ang ending mo. Ikaw ang pumatay sa tatay ko. Sir Yon, wag na sila. Patayin lahat, ikaw na patriarch. Tingnan ko kung gaano kagaling ang pinili ni Kuya. Master, kumusta ka? Puno. Yan. Sabi ko pagdating ni Mr. Yon, oras na ng kamatayan mo. Ganyan lang ang lakas mo? At gusto mong maging master? Kuya, bulag na ang mga mata mo. Kawili-wili. Puno. Wala kang kwenta, deserve mo bang maging Daozu? Inutusan ako ni Mr. Yun na patayin siya para mapanatag ang tatay ko. Huwag mo siyang galawin, Kuya Daozu. Sige, ikaw muna ang mamamatay. Punong angkan. Sa buong mundo, maliban sa 9 Paths Demon Slaying Sword, wala akong iginagalang na iba. Sayang, hindi ka marunong. 9 Paths Demon Slaying Sword. Iyon ang sword art na ipinapasa ng bawat Daozu. Hindi mo man lang alam ito? Anong klaseng Daozu ka? Hahaha. Sino nagsabing hindi ko kaya? Kuya, itinuro din sa'yo ito? Nangda na espada ng paglipol kailangan ng Dao Sword. Yun Shanyue. Ngayon ako na ang maglilinis ng samahan para sa guro ko. Susubukan ko kung gaano mo ito na master. Nagawa mong mamaster ito ng ganap na ganap. Hindi kita binigo, di ba? Sabi ko maglilinis ako ng aming sekta para sa guro. Maliit na basura.
Wow. Tapos na. Talo ka. Ang bagay na di ko makuha sa buhay ko. Nakuha mo pa. Magkasabat kayo ni Chang Jinglei. Makakulong ka sa natitira mong buhay. Ay. Kuya daw kakaiba galaw niya, ingat ka. Magpahinga ka muna. Sa wakas, ikaw na. Ngayon maglaban tayo, ang matalo mamamatay. Para maghigante. Inihagis mo ang sarili mo sa ganito. Talaga bang sulit? Kung sulit man o hindi. Ngayon, sa harap ng tatay ko, maghihiganti ako. Haha, ganyan ka lang pala. Dahil matigas ang ulo mo. Kikisingin ko sa suntok. Ano ka na bang halimaw? Wow. Yan, ikaw ang pumilit sa akin. Pupunitin kitang pira-piraso. Jinglei, ginawa mong hindi tao o multo ang sarili mo. Kahit makita ng tatay mo, hindi siya papayag. Ang kapal mo, banggitin ng tatay ko. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Ngayon, nandito ang tatay ko. Papatayin kita. Wala ka ng pag-asa. Siyam na daan lipol. Yan, papatayin kita. Kaarawan mo ngayon. Pa, sinabi ko na ipaghihiganti kita. Ngayon, papatayin ko na siya. Huwag gumalaw. Sitang. Pakawalan mo siya or babariling kita. Hahaha, tingnan natin kung mas mabilis ang baril mo o ako. Hindi ako pumapayag. Hindi ko matanggap sa kulungan mo gugugulin ang natitira mong buhay. Sorry, tatay. Paano ka nakabalik? Sabi ni tatay, malapit nang maghiganti si Jiang Jinglei sa'yo. Kaya pumunta ako. Nagmamalasakit ka pa rin. Sino bang may pakialam sa'yo? Okay ka lang ba? Iniligtas mo na naman ako. Salamat. Ang pasasalamat mo ay hindi sincere. Ano gusto mo? Dati sinabi mo hindi naman talaga kita gusto. Pero gusto kong sabihin sa'yo na hanap ko na si mama. Pero madalas, hindi ko mapigilang isipin ka. Lagi kitang iniisip. Tigilan mo na. Kaya naintindihan ko na ang pagmamahal ko sa'yo, hindi dahil sa na-miss ko ang nanay ko, kundi talaga gusto kita. Mukhang hindi lang nag-improve ang martial arts mo, nag-improve din ang EQ mo. Anong ibig sabihin mo?
First time ko mag-confess, wala akong experience. Subukan nating mag-date. Remo, abutin mo muna ako. Hindi ka nasaktan. Nasaktan pero di ko mapigilan sakit dito.